Hello, good day. This is Jade again from Custard Chicken Breeding Farm. So in this video, pag-uusapan natin yung tanong ng isa nating followers. So ang tanong niya is, kung maliit ba ang itlog, maliit din ang sisiw na lalabas. Okay? So actually, nagmi-mix ako ng feeds ngayon. No? Nagmix ako ng tawag ito, acidifiers sa aking mga feeds. No? Kasi yun yung recommendation ng vet. And then, nung natapos na ako mag-mix, no, nag-collect ako ng itlog. And nakita ko maliit na itlog. And na-remember ko itong tanong. Anyway, so kung gusto nyo bumili ng acidifiers, meron pong benta. Anyway, so sa question, maliit ang itlog, maliit din ba ang sisiw? So ang sagot is, yes po. Kapag maliit ang itlog, most likely, maliit din ang sisiw. No? Maliit din ang sisiw kasi hindi pwedeng magiging mas malaki siya sa itlog, right? Kasi naka-confine siya doon. Okay? Pero, once napisa na po siya, kung ang lahi po niya ay malalaking lahi, no? So, makaka-recover po yung sisiw na yan in the next few weeks, no? May times ako na yung mga maliliit kong itlog, no? Especially galing dito sa aking Andrelins, no? Actually, maliliit yung itlog nila, no? But then, after mga 3 weeks, no? 3 weeks, yung sisiw nila mas malaki pa kesa dun sa mga sisiw ng malalaking itlog, no? Tulad ng mga Austral Orp before, tsaka Rhode Island Reds before, no? So, yung sisiw ng aking Andrelins, no, na galing sa maliliit na itlog, malaki pa kesa dun sa sisiw na galing sa mas malaking itlog. Okay. Now, what if same breed, no? Same breed sila, pero maliit yung itlog ng isa, malaki yung isa. Syempre, magiging mas malaki yung most likely yung nasa malaking itlog, no? Lalo na kapag mas matanda na, no? Ito actually, same breed lang to, no? Itong isa is anak. Ito isang nanay. So, syempre, mas matanda tong inahin na to, malaki na yung kanyang itlog. Ito, mga first timer pa lang, kaya maliit pa yung kanyang itlog. Pero paglabas ng mga sisiw na to, makaka-recover din to kapag mapisa, no? Kung mapisa sila both, after mga 3 weeks, magiging magkapantay to sila na size. So, another thing na nag-affect sa size ng sisiw paglabas is yung humidity. Kapag yung humidity is hindi maganda, no? Kung hindi ako nagkakamali, kapag sobra yung humidity, pwedeng mangyari is maliit yung sisiw. Bakit? Kasi, mas madami yung nag-evaporate na fluid from the inside, no? So, mas lumiliit yung space ng sisiw sa loob. So, most actually sa mga sisiw na gano'n, no, hindi nga lumalabas, no? Hindi napipisa. Pero if mapisa sila, maliit yung sisiw. Okay? So, isa yun sa factor na makakapekto sa size ng sisiw, no? May time kami na sobrang ganda ng humidity, paglabas ng mga sisiw, sobrang lalaki. Kasi, medyo konti lang yung tama lang yung humidity, tama lang yung amount na nag-evaporate na fluid galing sa itlog. So, yun po, no? Again, impromptu ito, no? So, wala ko bang maisip. So, another thing is, ano ba? Siyempre, feeds, no? Makaka-apekto rin yung, yung quality ng sisiw, no? Nalalabas sa itlog ng manok. Sa mga magtatanong naman kung, pinapa-incubate nyo ba yung mga itlog na galing sa mga bagong inahin, no? Kasi common ito na tanong. Kami, nag-i-incubate kami, no? Total, isa lang incubator na naman, no? Sinasabay na lang. Napipisa ba lahat? Hindi napipisa lahat, no? Kasi most of the time, hindi pa nagpapaupa yung inahin na bata, no? So, kaya yung sa panabong, gusto nila makasave ng space, probably, hindi nila niloload yung mga first na itlog, no? Pero kami dito sa farm, kasi malaki naman yung incubators, niloload namin lahat, no? And yung mga sisiw na maliliit, iniiwan sa farm, tsaka pinapalaki namin, no? Wala namang problema doon kasi nga yung magdetermine ng size ng sisiw paglaki, no, is the breed ng manok, no, or the cross. Okay? So, yun lang. I hope hindi masyadong confusing yung mga statements ko dito, no? So, anyway, this is Jed again from Custard Chicken Breeding Farm. And kung gusto niyo ng acidifiers, just contact me. Good day.